Sa pagpapatuloy ng istorya, nandito si Hachiman sa gaming club dahil sila yung sinasabi ni Zaimokuza na makakatulong sa Peking prom ni Hachiman. Sila sina Hatano at Segami. Nakiusap ngayon si Hachiman na tulungan sila sa paggawa ng Peking prom para masiguradong matatanggap at magpapatuloy yung orihinal na prom. Pero ayon sa narinig nila, tingin nila'y napakatanga ni Hachiman. Sino ba naman ang gagawa ng prom para lang mabigo? Pinayuhan ni Yui si Hachiman na pakiusapan sila ng mabuti. Sinabi niya na kailangan niya ng mga tauhan kaso wala siyang maibabayad sa kanila. Isipin na lang nila na parang sumali lang sila sa Olympics at voluntaryo ito kaya hindi sila babayaran. Huwag na silang magmatigas at tulungan sila. Nainis sila si Gami kasi hindi man lang marunong makiusap ng maayos si Hachiman. Kaya namagitan agad si Yui at siya na ang nakipag-usap. Nagsimula na ngayon ang pag-uusap nila para makumbinsin niya sila na tumulong. Ang naisip ni Hachiman ay kapag natuloy ang prom ngayon, siguradong magkakaroon uli ng prom sa susunod na taon na siguradong magugustuhan nilang dalawa. Natanong ni Segami kung sa susunod na taon na sila gagraduate. Kinumpirma naman ito ni Hachiman. Dahil dito ay pumayag na si Segami kasi gusto niyang ayusin na agad ang mga bagay na pwedeng magresulta sa kahihiyan ng kapamilya niya. Sigurado kasi siyang papakialaman ito ng ate niya at baka mapahiya na naman siya. Dito nila napagtanto na kapatid siya ni Segami, yung babae ng cultural festival. Pero duda si Hatano na makakagawa sila ng prom na magugustuhan nila. Sa susunod na taon, siguradong kaunti lang naman ang tauhan ng committee. Kaya pwede silang sumali at makokontrol nila ang prom. Sisiguraduhin niyang magiging parte sila ng committee ng prom. Luluhod siya at didilaan pa ang sapatos ni Iroha para mangyari ito. Kaya ikinagulat nila ito. Pero hindi nila nagustuhan nung narinig nila ang pangalan ni Iroha. Kasuklam-suklam na babae kasi siya. Yung boyfriend niya ay CEO pa ng isang IT company. Tapos mahilig siya sa mga mamahaling brand. Kaso mga chismis lang ito at walang katotohanan ayon kay Hachiman. Medyo pangit nga ang ugali ni Iroha pero sa loob-loob niya ay mabait naman talaga siya. Hindi sila sang-ayon kasi ramdam na ramdam nila na basura lang ang tingin sa kanila ni Iroha. Pero mas lalo pa nila dapat na gawin ito dahil hindi pa nila nakikilala ang tunay na Iroha. Siguradong maa-addict din sila sa pangit niyang ugali at magiging cute ang tingin nila kay Iroha dahil dito. Nagulat sila sa narinig nila kasi pansin nila na nagmula talaga ito sa karanasan ni Hachiman. Pero nagulat naman si Yui na ganun pala ang tingin ni Hachiman kay Iroha. Ngayon ay pumayag na sila at nagpaplano para sa Peking prom. Nagmungkahi si Yui na gayahin na lang yung prom nila Yukino pero gawing mas malaki. Tinanggap ito ni Hachiman at naisip na magsama pa ng ibang high school. Bali joint prom. Tapos sa gilid pa ng dagat para lalo pa itong mapansin ng mga magulang at lalong magalit. Kailangan na magbuka talagang totoo ito. Nag-iisip siya kung sino yung pwede nilang makasama na high school kaya pumasok sa isip niya agad ang Taihin High. Tulad ng huling karanasan nila, alam ni Hachiman na mahirap silang kausap pero mas okay na ito dahil kahit papano ay nagkasama na din naman sila. Sunod ay kailangan ng social media account. Kailangan din nila ng ibang pangalan dahil hindi nila pwedeng gamitin ang pangalan ng student council. Nagmungkahi si Yui na humingi sila ng tulong sa captain's committee dahil tingin niya mukhang may impluwensya naman sila. Inalam ni Hachiman kung sino ang pinuno ng captain's committee. Ito'y walang iba kundi si Hayato. Sunod na araw, habang paalis na si Hachiman ay binati niya si Komachi ng happy birthday. Masayang masaya si Komachi pero humingi ng tawad si Hachiman dahil sobrang busy talaga niya ngayon. Naiintindihan naman ito ni Komachi at alam niyang nag-aantay na si Yui. Bumiyahe na si Hachiman. Ang meeting ay gagawin dito sa community center at si Kaori at Tamanawa ang kakausapin nila. Nagtataka si Kaori kasi hindi man lang siya tinext ni Hachiman. Paliwanag ni Hachiman na may bagong phone kasi siya at nabura ang mga contacts niya. Palusot lang niya ito dahil ang totoo ay binuran niya ito. Dumiretso na ngayon si Hachiman sa pakay nila. Ibinahagi niya ang kanilang proposal. Pagkatapos basahin ay sinabi ni Tamanawa na okay yung ideya na malawak ito pero malayo pa sa katotohanan ng proposal nila. Sobrang nagulat si Hachiman dito. Sinulat niya kasi yung proposal ayon sa Tamanawa na nakilala niya. Yung mahilig gumamit ng mga pasikat na English na pang-business. Pero nagbago na si Tamanawa simula nung nabatikos siya ni Yukino. Napansin na agad niya na kulang ang detalye sa proposal niya. Patuloy niyang binatikos ang proposal dahil naglagay siya ng mga bagay na gusto niyang gawin pero wala ditong nakalagay kung paano nila maisasagawa yung mga gagawin nila. Kaya hindi ito katanggap-tanggap. Walang masabi si Hachiman at parang naawa pa si Tamanawa sa kanila dahil hanggang dito lang pala ang kaya nila. Hindi papayag si Hachiman kaya sumagot siya at nag-rap. Kung ang problema ay ang pondo ng kanilang mungkahi, kaya pa din nilang makamit ang kanilang mini-mithi. Yung titulo ng kanyang proyekto ay walang kwenta. Sigurado akong hindi ito bebenta. Yung plano niya ay masyadong bara-bara. Kung tatanungin mo ako, parang ito'y basura. Para sila'y magkaintindihan, kailangang mag-usap sila ng masinsinan.
Marahil ay kulang ang kanyang proyekto. Pero hindi ako papayag na hindi ito makumpleto. Ang layunin lang naman niya ay magmungkahi para sa proyekto. Simula pa lang naman ito kaya hindi kailangang perpekto. Pero kung wala itong pinagtutuunan, wala din itong patutunguhan. Para tayo'y magtagumpay, kailangang tayo'y magkaagapay. Sapat ang proyektong kanilang inihanda. Ang kailangan lang nila ito'y mapaganda. Kulang man sila sa karanasan, kailangan ay meron silang masimulan. Kailangan nila ng magaling na pinuno na masasandalan. Kung pera ang problema, pwede silang mangolekta. Crowdfunding ang paraan para magkakwarta. Ito ang naiisip niyang solusyon, tulad ng hinahanap niyang inobasyon. Ang katotohanan ay interesado kami sa iyong mungkahi, pero ito'y kalat-kalat at hindi mapagtagpi. Parang ito'y basura na puno ng langaw, napakabaho at kailangang sumingaw. Para silang asot-pusa na parehong mabangis. Hindi sila magkakasundo, parang tubig at langis. Pag nagkadetalye na ito ay saka sila magkakasundo. Bang! Pero nagustuhan ito ni Kaori kaya nagbago bigla ang tono ni Tamanawa. Kailangan lang niya na mas magkadetalye pa ang proposal nila. Pagkatapos nito ay pauwi na sila. Sinubukan ni Tamanawa na ayain kumain si Kaori pero ayaw niya dahil gusto na niyang umuwi. Sa loob-loob ni Hachiman ay nag-cheer siya para kay Tamanawa. Pagbalik nila sa eskwelahan ay nagyaalo si Yui. Nagtataka sila dahil hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Sinabihan sila ngayon ni Hachiman. Simula ngayon, ang pagbati nila ay yaalo at hindi sila pwedeng kumontra. Tingin nila ay baliw na si Hachiman. Pero sobrang nahihiya si Yui sa sinabi ni Hachiman. Dahil dito ay nakyutan sila kay Yui kaya pumayag na sila. Sabay-sabay nilang sinabing yaalo. Nagalit si Yui at pinatigil sila. Nagsimula na ang meeting nila at ang pakay nila ay ang paggawa ng website at pati social media. Nagpakita si Hachiman ng imahe pero tingin ni Hatano ay pang-vlog lang yung disenyo. Pero okay na ito para kay Segami para hindi na madagdagan ang trabaho nila. Sunod ay humiram ng camera si Hachiman kay Zaimokuza. May naisip na din na pangalan si Zaimokuza para sa grupo nila. Pagtingin ni Hachiman ay tinanggap niya agad ito at pinalagay sa website nila, The Psycho Project. Nagustuhan ito ni Yui. Hapon na at nagpa-practice na si Hayato kaya tinapos na nila ang aktibidad nila dahil kakausapin na ni Hachiman si Hayato. Nung papunta na si Hachiman ay nakita niya si Yukino. Napatitig si Hachiman kay Yukino. Napansin siya ni Yukino. Nakita ni Hachiman na Max's coffee na din yung iniinom ni Yukino kaya nagpaliwanag agad si Yukino na tama lang naman kasi ang tamis nito sa kanya. Biglang napalingon si Hachiman kay Hayato dahil siya ang pakay niya. Pero mas pinili muna ni Hachiman na kamustahin si Yukino. Hindi natiis ni Yukino na asarin at pagtripan na naman si Hachiman. Naging seryoso si Hachiman at kinamusta ang paghahanda ni Yukino. Ayon kay Hachiman, ginagawa lang niya ito dahil kumakalap siya ng impormasyon sa kalaban niya. Sinabi ni Yukino na maayos ang preparasyon nila at wala silang problema. Ganon din sa kanila pagmamayabang ni Hachiman. Pero sinabi ni Yukino na hindi naman kailangang gawin pa ito ni Hachiman para sa kanya. Pero normal na kasi ito para kay Hachiman. Inalok na lang ni Yukino yung coffee niya kay Hachiman. Nung palis na siya ay pinigilan siya ni Hachiman. Gusto ni Hachiman na bumili din ng maiinom para kay Yukino dahil ayaw niyang may utang na loob siya. Hindi na kailangan ayon kay Yukino pero makulat talaga si Hachiman kaya pumayag din si Yukino. Biglang tumawag si Yui kay Hachiman. Nandito na din pala si Yui. Pinaalam niya kay Hachiman na nag-message na siya kay Hayato at okay lang kay Hayato na makipag-usap. Balik trabaho na si Hachiman at ganun din si Yukino. Pero nung palis na si Yukino, pinigilan siya ni Yui. Matagal na kasi silang hindi nagkita at nagkakausap. Masyadong busy din kasi si Yukino kaya ganun. Pero diretsahang tinanong ni Yui kung iniiwasan siya ni Yukino. Linino ni Yukino na tambak lang talaga kasi sila ng trabaho kaya hindi sila nagkakausap. Habang nangyayari ito ay gustong sabihin dapat ni Hachiman na tinutulungan siya ni Yui. Hindi niya kasi ito nasabi sa kanya. Pero si Yui na mismo ang nagsabi kay Yukino. Nagulat si Yukino pero sinabi niyang okay lang naman kasi naiintindihan niya. Sinabi ni Yui ito para maging malinaw sa kanilang dalawa yung ginagawa niya. Kaya sisiguruhin ni Yui na hindi matutupad ang kahilingan ni Yukino. Sinabi ni Yukino na okay lang. Ang kahilingan niya ay matupad ang kahilingan ni Yui. Linino ni Yui kung naiintindihan niya ang sinasabi niya. Kung alam ni Yukino ang kahilingan ni Yui. Ang kahilingan ni Yukino ay ang kahilingan na ni Yui. Nagparaya na si Yukino. Kung maalala, ang kahilingan ni Yui ay maging boyfriend si Hachiman at mapanatili ang pagkakaibigan nila ni Yukino. Saka umalis si Yukino. Pero hinabol siya ni Yui at yinakap. Pagkatapos ng prom ay maraming gustong gawin si Yui. Gusto niya uling mag-sleepover sa bahay ni Yukino. Magbakasyon, shopping, kumain, mag-sauna at marami pa. Sinigurado uli ni Yui na naiintindihan talaga ni Yukino yung hiling niya at kinumpirma ito ni Yukino. Habang nangyayari ito, nanonood lang si Hachiman at wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nila. Ang nasa isip lang niya ay komplikado
komplikado talaga silang tatlo. Hindi sila marunong ihayag ang tunay nilang nararamdaman kaya mahilig silang gumagamit ng kung ano-anong salita na mahirap maintindihan. Pagkatapos nito ay nagkita na si Hachiman at Hayato. Pinaliwanag ni Hachiman na peking prom ang gagawin niya para matulungan ang prom ni Yukino. Pero linino ni Hayato na ang Captain's Committee ay tumutulong na sa Student Council, kaya hindi niya matutulungan sila Hachiman. Isa pa ay ang pagtulong kay Hachiman ay isang bagay na hindi niya gagawin. Pero bigla na lang nagkwento si Hayato tungkol sa nangyari kay Yukino nung bata pa sila. Nung binubuli siya sa klase nila, sinabi niyang kaya niya mag-isa, tulad din ng nangyayari ngayon. Ayaw magpatulong ni Yukino kay Hachiman nung una. Dahil hindi man lang tumulong si Hayato, lalong lumala yung sitwasyon noon. Nagsisisi pa din siya hanggang ngayon. Sinabihan niya si Hachiman na mali yung pamamaraan na ginagawa ni Hachiman. Gustong tumulong ni Hachiman pero ginawa pa kasi niyang mas komplikado. Imbis na tulungan, kakalabanin pa. Pero itutuloy pa din ni Hachiman dahil ito lang ang paraan na alam niyang gawin. At isa din itong paraan niya para mapatunayan sa isang tao na hindi codependency ang relasyon nila. Kung tutulungan pa din niya ang isang tao kahit ayaw niyang tanggapin ang tulong niya, hindi na ito matatawag na codependency. Pero mapang-asar na tanong ni Hayato, alam ba ni Hachiman kung anong tawag sa emosyon na nararamdaman niya ngayon? Ito ang pride niya bilang lalaki, ika ni Hachiman. Pero sa loob-loob ni Hachiman, alam niya kung anong gustong palabasin ni Hayato. Nandito ngayon sila Yumiko, Yui at Abina sa beach at kitang giniginaw sila. Nagpasalamat si Hachiman kila Yumiko at Abina. Kumuha na siya ng letrato na gagamitin sa website nila. Pero pagtingin ni Hachiman, may kulang sa kuha niya. Hiniram ito ni Abina at siya na ang bahala. Pagbalik ni Abina ay nagulat si Hachiman dahil nagmukhang professional ang kumuha nito. Pinaghanda na niya si Yumiko at Yui. Habang kumukuha ng letrato si Hachiman ay kinausap siya ni Abina. Tinanong niya kung magtatagumpay ba yung balak niya. Sinabi din niya na baka may mas madaling paraan. Imbis na kalabanin si Yukino, bakit hindi na lang niya diretsang tulungan si Yukino? Pero depensa ni Hachiman na ang simpleng pamamaraan ang pinakamahirap para sa kanya. Naintindihan naman siya ni Abina kasi ganito naman talaga si Hachiman. Tinawag na ni Yui si Abina para sumali sa photoshoot. Sunod na araw sa Gamers Club, pinakita na ni Segami yung website. Sobrang nagandahan sila. Inutusan agad ni Hachiman si Zaimokuza na mag-post ng kahit ano. Linagay na agad nila yung meeting kasama ang Taihinhai para magbukang matutuloy talaga ito. Pina-public na niya ito at inatasan niya si Zaimokuza na maging tagapamahala ng social media nila. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanila. Nag-blush siya dahil hindi naman niya talaga ginagawa ito. Ang huling kailangan niyang gawin ay tawagan ng isang tao para i-leak ang prom nila sa mga magulang at mapansin agad ito. Nandito sila sa isang cafe at si Haruno ang tinawagan ni Hachiman. Gusto niyang siya ang mag-leak sa mga magulang ng prom nila. Hindi ito maintindihan ni Haruno kasi sinabihan na niya si Hachiman na huwag tulungan si Yukino. Pinaalala niya ang tawag sa relasyon nilang tatlo, codependency. Pero katwiran ni Hachiman na ginagawa niya ito kahit ayaw ni Yukino kaya hindi ito matatawag na codependency. Binatikos siya ni Haruno kasi kahit anong gawing paikot-ikot ni Hachiman, tinutulungan pa din niya si Yukino at dumidepende pa din si Yukino sa kanya. Kaya codependency pa din ito. Hindi sang-ayon si Yui dito dahil hindi naman nila pwedeng basta hayaan na lang si Yukino. Kung hindi ay mabibigo lang ang prom. Kaya kailangang tumulong sila. Ito'y para din matapos nila ng maayos yung sa kanilang tatlo. Sang-ayon din si Hachiman na kailangan nilang matapos ito ng maayos. Nagtataka si Haruno kung bakit ganito katindi ang determinasyon ni Hachiman. Paliwanag ni Hachiman na nagkakawang gawa lang naman siya. Nakakatuwa si Hachiman ayon kay Haruno dahil lahat ng kasinungalingan ay sinasabi niya para itago ang katotohanan. Sumagot si Hachiman na kung may katotohanan man siyang gustong sabihin, hindi niya ito sasabihin kay Haruno. Mas okay pa sa ibang tao na lang. Pagkatapos ng sinabi ni Hachiman ay sinigurado ni Haruno na ikakalat niya ang prom nila sa mga magulang. Pero babala niya na kung yung peking prom lang ang meron sila, hindi ito magiging sapat lalo na at ang nanay niya ang makakabangga nila. Pero may pag-asa sila depende kung paano sila makikipagnegosasyon. Wala naman kasi talagang pakialam ang nanay niya sa prom. Pagkatapos nito ay umalis na sila. Nung pauwi sila ay biglang natanong ni Yui kung ano yung sinabi ni Haruno na codependency kaya pinaliwanag ito ni Hachiman sa kanya. Sunod na araw ay pinatawag ni Sensei si Hachiman sa office. Alam na ni Hachiman kung bakit siya pinapatawag. Habang padiretso ng office ay inaya ni Sensei si Hachiman kung pwedeng mag-ramen sila minsan. Payag naman si Hachiman. Dito sa office ay nandito ang nanay ni Yukino. Nagbatian sila pagkatapos ay diretso agad sa kailangan nilang pag-usapan. Gustong malaman ng nanay ni Yukino kung sino ang may pakana nito. Sinabi ni Hachiman na may mga estudyanteng nagplano nito na gusto ng mas magandang prom. Natawa ang nanay ni Yukino pero alam na niya na peking prom ito. Nabasa niya ang plano ni Hachiman kaya natahimik siya. Walang kwenta kahit marami ang pagpipili
pagpipilian. Ayaw pa din ng Parents Teachers Association na matuloy ang prom. Sumali si Sensei at sinabing hindi nila pwedeng i-cancel ang prom dahil baka magrebelde ang mga estudyante at gawin ito ng patago. Mas okay na gawin na lang nila ito para kahit papaano ay nababantayan nila ito. Pinakita ni Sensei ang planong prom at binago na nila ito ayon sa mga reklamo ng mga magulang. Mas okay na mamili na lang sila sa dalawang prom. Maganda itong ginawa nila ayon sa nanay ni Yukino pero hindi pa din ito sapat dahil may mga magulang na magmamatigas. Biglang naalala ni Hachiman yung sinabi ni Haruno tungkol sa nanay niya. Walang pakialam ang nanay nila sa prom pero nandito siya dahil may posisyon siya sa Parents Teachers Association. Siya ang kumakatawan sa kanila. Ginagamit lang siya ng asosasyon para tapusin yung problema sa prom. Kaya nakiusap ngayon si Hachiman kung pwede silang tulungan ng nanay ni Yukino na kumbinsihin yung mga magulang. Napagtanto ni Hachiman na hindi ang nanay ni Yukino ang kalaban niya dito. Sa larong ito, siya ang pinakamalakas na pyesa sa chessboard. Siya ang queen. Balak niyang gamitin ang nanay ni Yukino para kumbinsihin ng mga magulang dahil mas makikinig sila kapag nagmula ito sa nanay ni Yukino. Hindi pwedeng si Hachiman dahil hindi naman siya kilala at wala siyang kapangyarihan. Walang makikinig sa kanya. Pero kahit walang pakialam ang nanay ni Yukino sa prom, wala din siyang dahilan para sundin ang gusto ni Hachiman. Kaya may alas si Hachiman. Pinuri ng nanay ni Yukino si Hachiman dahil marami na siyang nagawa sa maikling panahon. Yun ang dahilan kaya pumunta siya dito at inalam kung sino ang may pakana ng prom na ito. Tinanong niya kung anong pangalan ni Hachiman. Ito na ang pagkakataon ni Hachiman. Alam niyang sobrang pangit ang gagawin niya pero kailangan niyang gawin ito. Kahit basura lang siya sa chessboard, kapag nasa tamang kondisyon, kahit ang queen ay kaya niyang pabagsakin. Nagpakilala siyang si Hikigaya Hachiman. Nagulat ang nanay ni Yukino kasi siya yung nasagasaan nila. Naalala na siya ng nanay ni Yukino. Humingi din ng tawad si Hachiman sa abalang naidulot niya. Hindi din niya nakausap sila dahil ang mga magulang niya ang umasikaso sa aksidente noon. Humingi din ng tawad ang nanay ni Yukino. Kinamusta niya ang injury ni Hachiman at pinagyabang ni Hachiman na galing na yung paa niya. Sa sobrang galing na nito ay handa na talaga siya sa prom. Napagsabihan tuloy siya ni Sensei. Natawa ang nanay ni Yukino sa tapang ni Hachiman. Pinuri uli niya si Hachiman. Alam niyang ginagamit ni Hachiman yung aksidente at yung konsensya niya para mapilitan siyang tulungan si Hachiman bilang pagbawi sa aksidente. Hindi na masama yung hakbang ni Hachiman ayon sa nanay ni Yukino. Payag na siya at kakausapin na niya ang mga miyembro ng Parents Teachers Association. Gusto ding sumama ni Sensei para magpaliwanag sa harapan ng mga magulang. Nung palis na si Hachiman ay gusto ng nanay ni Yukino na makita uli si Hachiman. Sa cafe naman ay kausap ni Hayato si Haruno. Alam ni Hayato na sinabi niya kay Hachiman na ang relasyon nila Yukino, Hachiman at Yui ay codependency. Sa opinyon ni Hayato, hindi niya dapat ginawa yon. Inaalam niya kung bakit ginawa yon ni Haruno. Yun naman kasi ang totoo ayon sa kanya. Pero kung hinayaan niya sila, naniniwala si Hayato na paunti-unti din naman makakaabante ang relasyon nila. Pero peke naman ito ayon kay Haruno. Gusto din kasi makita ni Haruno ang tunay. Biglang naalala ni Haruno yung araw na kinausap siya ni Hachiman na i-leak yung prom nila. Bumalik pala si Yui nung araw na yon para sabihin hindi codependency ang relasyon nila. Pinagpipilitan ito ni Haruno. Si Hachiman ay sobrang dumedepende kay Yui. Masaya naman si Yui kaya ginagawa niya ang lahat para kay Hachiman. Pero yung kalagayan ni Yui ang pinakamahirap dahil kay Hachiman at Yukino, kailangang si Yui ang maging pinaka-mature sa kanilang tatlo. Normal naman na tulungan niya silang dalawa kasi gusto niyang magkasama silang tatlo habang buhay. Pero yun nga ba talaga ang tunay na gusto niya? Hindi sang-ayon si Yui na codependency ang tawag sa relasyon nila, kasi kung yun ang tawag dito, bakit siya sobrang nasasaktan? Pinagpipilitan pa din ni Hayato ang pananaw niya pero hindi umaatres si Haruno. Dito sa service club ay pumunta si Hachiman. Saktong nandito din si Yukino. Natulala uli si Hachiman kay Yukino. Napansin siya ni Yukino. Nandito si Hachiman para maghatid ng balita. Aprobado na yung prom ni Yukino. Tinatanggap ni Hachiman ang pagkatalo. Pero tingin ni Yukino ay si Hachiman ang panalo. Natanggap ang prom ni Yukino dahil sa ginawa ni Hachiman. Sa bandang huli, dumepende pa din siya kay Hachiman. Alam ni Yukino na may plano si Hachiman. Kahit alam ni Yukino na parang mukhang imposible na, naniwala pa din siya na makakahanap ng paraan si Hachiman. Pero pilit ni Hachiman na si Yukino pa din ang nanalo dahil yung prom niya ang pinili. Dahil dito, sinabi ni Yukino na tapos na ang kompetisyon nila, siya na ang panalo. Nagulat dito si Hachiman. Natalo lang siya sa isang laban pero hindi pa tapos ang kompetisyon. Pero yun ang napag-usapan nila at gagawin ng natalo ang ipag-uutos ng nanalo. Pilit na sinasabi ni Hachiman na hindi pa ito tapos. Kasi nararamdaman niya na balak ni Yukino na tapusin na ang club nila. Naluha si Yukino dahil ito ang unang beses na naramdaman niya na masaya palang makasama ang ibang tao. Nag-away,
nagtalo at umiyak. Ngayon lang niya ito naranasan. Sobrang ninenervyos siya nung lumabas sila noon. Unang beses niya kasing ginawa yon. Nalaman niyang okay lang palang dumidepende sa ibang tao. Pero yung relasyon nila ay hindi matatawag na tunay tulad ng inaasam ni Hachiman. Kaya okay na sa kanya ang lahat. Linigtas siya ni Hachiman tulad ng hiling niya. Kaya gusto niyang tapusin na ang kompetisyon, ang relasyon nila, at ang club. Hindi kasi nila nahanap yung tunay na hinahanap ni Hachiman. At sa bandang huli, hindi siya nakatayo sa sarili niyang paa dahil dumidepende pa din siya kay Hachiman. Kaya balak niyang tapusin na ito para makaabante na siya at matutong tumayo mag-isa. Gagawin na ngayon ni Hachiman kung anong ipag-uutos ni Yukino. Basta yung kaya lang niyang ibigay. Hiniling ni Yukino na tuparin niya ang kahilingan ni Yui. Tinanggap ito ni Hachiman at umalis na siya. Nag-iisip ngayon si Yukino pero ipinagdadasal niya na sana tama ito. Nung gabi ay nag-message si Yukino kay Yui dahil gusto niyang makipagkita. Pumunta naman agad si Yui. Pinasalamatan niya si Yui sa tulong niya at pati na din kay Hachiman. Sa ginawa nila, natuloy ang prom. Sinabi din ni Yukino kay Yui na inasa uli niya kay Hachiman ang lahat. Pero ngayon, tapos na ito. Alam na ni Yui na tapos na ang club at tapos na din ang relasyon nila. Sunod na araw, halata na medyo kakaiba si Hachiman kaya napansin agad ito ni Kamachi. Tinanong niya kung may nangyari at sinabi ni Hachiman na oo. Ayaw nga lang itong sabihin ni Hachiman. Sasabihin niya ito kapag tapos na ang lahat. Naintindihan naman ito ni Kamachi. Pero dahil sa magulo silang tatlo, hindi muna makakasama ni Kamachi silang lahat sa pagdidiwang. Okay lang kay Kamachi at pagtsatsagaan na lang niya si Hachiman. Sa klase nila, napalingon si Hachiman sa grupo ni Yui. Nahihiya siyang tawagin si Yui kaya nag-text na lang siya. Nakita ito ni Yui at sinabing hindi makakasama sa kanila. Lumapit si Yui at sinabihan si Hachiman na pwede naman siyang kausapin imbis na mag-text. Habang naglalakad sila ay napag-usapan nila ang prom. Tumigil sila dito sa park. Dito na tinanong ni Hachiman kung ano ang kahilingan ni Yui. Naguguluhan si Yui. Gusto ni Hachiman na tuparin kung ano man ang kahilingan niya. Pinag-uusapan nila ngayon yung kompetisyon sa service club. Tinanggap na ni Hachiman ang pagkatalo. At dahil dito, kailangan niyang tuparin ang kahilingan ni Yui. Inaalala ni Yui na sa team siya. Okay lang. Gagawin ito ni Hachiman basta yung kaya niya. Gusto niyang tumulong kay Yukino sa prom. Gusto niyang ipagdiwang ang birthday ni Kamachi. Gusto niyang lumabas kung saan-saan. Bigla siyang natigilan. May dalawang magkasintahan na naglalakad. Panghuli ay gusto niyang tuparin ang kahilingan ni Hachiman. Kaso hindi alam ni Hachiman kung anong gusto niya. Hindi din alam ni Yui kung anong hiling niya kaya gusto niyang gawin muna nila yung ibang mga hiling niya habang nag-iisip din siya. Pagkatapos nun, sa kanya sasabihin ang tunay niyang hiling. Sunod na araw, habang nasa locker, kinausap ni Yumiko si Hachiman tungkol kay Yui. Importante kasi sa kanya si Yui kaya sinabihan niyang ayusin ni Hachiman. Umuo si Hachiman. Pagkatapos ay umalis na si Yumiko. Nagulat si Hachiman dahil napakabait ni Yumiko. Sobrang nag-aalala siya para kay Yui. Sakto ang dating ni Yui. Habang naglalakad ay nakasalubong nila si Yukino at Iroha. Nasabi ni Iroha na medyo mahirap ang preparasyon ng prom. Sumang-ayon si Yukino pero medyo awkward sila. Pero wala naman silang mabigat na problema. Matrabaho lang talaga. Kaya okay naman sila ulat ni Iroha kay Hachiman. Ginagawa din ni Yukino ang lahat para hindi ito mabigo. Biglang nagparinig si Iroha na kailangan nila ng tulong kasi ang daming trabaho. Pero ayon kay Yukino, kahit matrabaho ang natitirang gawain, kayang-kaya naman nila ito. Sinabi ni Hachiman na pwede siyang tumulong bukas kaya natuwa siya. Pero kinontra siya ni Yukino dahil hindi naman mabigat ang gawain bukas. Biglang nagsalita na lang si Iroha dahil pansin niyang parang ginagawa siyang interpreter nila Hachiman at Yukino. Bakit hindi silang dalawa mismo ang mag-usap? Medyo hirap pa din kasi sila mag-usap ni Yukino. Umalis na si Yukino pero pahabol ni Iroha na inaasahan niya ang tulong ni Hachiman. Habang papaalis si Yukino ay pakiramdam niyang literal na lumalayo na sila sa isa't isa. Malungkot siya na yung iisang lugar na espesyal sa kanya, ang service club ay wala na. Yung lugar kung saan may koneksyon siya kay Yukino. Ngayon, makikita na lang niya si Yukino paminsan-minsan. Pero okay lang. Masasanay din siya sa pakiramdam na ito. Biglang nag-aya si Yui sa bahay niya ngayon Sabado. Tumanggi agad si Hachiman. Pinaalala agad ni Yui yung cake para kay Kamachi kaya pumayag na si Hachiman. Tutulong din ng nanay niya kaya naalala ni Hachiman si Yui Gamama. Nandito si Hachiman sa bahay ni Yui ngayon pero hindi siya mapakali dahil silang dalawa lang ang nasa bahay. Nasa labas kasi ang nanay ni Yui dahil linabas lang si Sable. Tumitingin ngayon si Yui kung anong magandang i-bake. Bigla na lang lumitaw si Yui Gamama. Excited si Yui Gamama na makasama si Hachiman pero pinaalis uli siya ni Yui. Sinabi ni Hachiman na okay lang nandito si Yui Gamama dahil kailangan nila ang kaalaman niya. Kaya pumayag na si Yui. Tinanong niya kung anong gusto ni Hachiman. Yung mukhang mahal. Yung pwede i-post sa Instagram. Kaya naisip niya na fruit tart na lang ang gagawin nila. Madali lang ito dahil pwede silang bumili ng tart na nakahanda na. Ang gagawin na lang nila ay yung filling at yung prutas. Lumabas sila ngayon para
mamili. Nagtanong si Yui Gumama kung anong prutas ang gusto niya. Nag-isip si Hachiman. Ang gusto niya ay peras kasi the best ang peras ng Chiba. Kaso hindi panahon ng peras ngayon. Kung peach ang gagamitin nila, pwedeng nasa delata na lang kasi wala din ito sa panahon. Okay naman ito kay Hachiman dahil hindi naman mapili si Kamachi. Biglang naging sentimental si Yui Gumama. Yung mga ganitong karanasan. Pag nakain mo yung homemade sweets, lagi na nila itong maaalala pag lumaki na sila at kumakain sila ng peach. Epektibo din ang homemade sweets sa pag-akit ng mga lalaki. Kaya nagulat si Yui at nahiya. Dito'y nagsimula na sila. Naglagay ng chocolate si Yui at pinatikim kay Hachiman. Kaso sinabi ni Hachiman na dapat si Yui muna ang unang tumikim nito. Nagtataka si Yui kung bakit hindi ito masarap. Nagbigay ngayon ng payo si Yui Gumama. Linagay ni Yui Gumama ang chocolate sa crust. Pinatikim na niya ito kay Hachiman. Medyo nagseselo si Yui kasi susubuan ng nanay niya si Hachiman. Kaya si Hachiman na lang ang naglagay nito sa bibig niya. Nagulat si Hachiman kasi ang sarap. Kaya sobrang saya ni Yui Gumama. Tinikman din ito ni Yui at nasarapan din siya. Yung gawa naman ni Yui. Pasado na ito ayon kay Yui Gumama. Pero kailangang maglagay sila ng sikretong sangkap. Binulong niya ito at namula si Yui. Tinanong ni Yui Gumama kung ano ang sikretong sangkap. Ang sinagot niya ay gutom. Hindi ito tinanggap ni Yui Gumama. Sunod na sagot niya ay masarap ito dahil libre. Pinag-isip pa niya ng mabuti si Hachiman. Ito ang pagmamahal. Hindi na nakatingin si Yui. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Hachiman na may binache din siya. May ginawa siya para kay Yui. Pasasalamat ito ni Hachiman sa cookies na binigay ni Yui sa kanya. Tinanong ni Yui kung pareho lang ito ng sangkap ng ginawa nila kanina. May linagay na sikretong sangkap dito si Hachiman. Inalam ni Yui kung ano yon. Pero hindi na ito matatawag na sikreto kung sasabihin niya. Patuloy na silang naglakad. Dumating na ang graduation ng mga third year. Nagbigay ng speech si Iroha bilang presidente ng student council. Ang sunod na magsasalita ay si Meguri Senpai bilang representative ng third year. Sobrang naiiyak na siya. Naiiyak din si Yumiko dahil alam niyang malapit na din sila kaya parang linalagay niya yung sarili niya sa mga third year ngayon. Inalala ni Meguri Senpai ang mga nangyari ngayong taon mula sa cultural festival hanggang sa sports festival. Grabe ang iyak ni Hachiman dahil sobrang napamahal na siya kay Meguri Senpai. Dito'y natapos na ang talumpati ni Meguri Senpai pero tulad ng cultural festival, sinigaw niya ang slogan nila. Kaya ganadong ganado ang mga estudyante. Hindi maintindihan ng mga panauhing pandangal ang nangyayari. At graduate na sila. Sa student council ay kinakausap ni Senpai sila Hachiman. Nagpapaalam na siya pero malungkot siya. Gusto niyang ipagpatuloy nila ang paggawa ng masasayang event. Dito'y umalis na si Senpai. Naiinis si Iroha kasi halata kay Hachiman na gustong-gusto niyang si Senpai. Napansin din ito ni Yui pero sagot ni Hachiman na meron bang tao na ayaw kay Meguri Senpai. Nagulat si Yui kasi galit si Hachiman at todo depensa kay Senpai. Sa itsura ni Iroha, pinaparamdam niya na isa siya sa may ayaw kay Senpai. Pero ginamit niya agad na pagkakataon nito para ayain si Hachiman na tumulong sa prom para kay Meguri Senpai niya. Puspusan na ang paghahanda nila. Sa mga natitirang gawain, nag-assign na sila ng mga taong mamamahala dito. Sa reception, si Yui ang ilalagay dun. Si Hachiman ang linagay nila sa sounds. Tinanggap ito ni Hachiman. Pag-testing ng mic ay okay na ito. Pinagsuot ni Yukino ng headset si Hachiman at naalala niya yung cultural festival. Yung nag-aasaran sila tapos naririnig din pala ng iba yung usapan nila. Pinabigay niya yung isang headset kay Iroha. Tinanong ni Hachiman kung gaanong kataas niya gusto ang mic. Pero sinabi ni Yukino na okay na yung taas pero kaya naman na niyang gawin ito ng mag-isa kaya humingi ng tawad si Hachiman. Humingi din siya ng tawad dahil lagi siyang tumutulong kahit sinabi ni Yukino na gusto niyang gawin ito ng sarili niya. Naintindihan nito ni Yukino dahil sobrang inaasahan kasi siya ni Iroha. Pero sobrang lumalaki na si Iroha at darating na ang panahon na hindi na niya kakailanganin ang tulong niya. Malabo yon dahil hindi siya basta-basta papakawalan ni Iroha. Pumasok na siya sa sound room. Napansin ni Iroha na komportable nang mag-usap si Yukino at Hachiman. Dahil yun sa pinag-uusapan nila ang trabaho kaya hindi siya nahihirapang makipag-usap. Sa normal na usapan lang siya nahihirapan. Naintindihan ni Iroha na may ganon mga lalaki nga talaga. Sa karanasan niya, yung mga ganon lalaki, biglang makikiklose na sa kanya. Tapos biglang aayain siyang lumabas at biglang aamin. Nagulat si Hachiman kasi ganon na ganon din ang ginawa niya nung junior high school siya. Nagulat si Iroha. Ginagamit pala ni Hachiman ang usapan tungkol sa trabaho para mapalapit sa kanya tapos sa bandang huli ay aamin. Kaya binasa niya uli si Hachiman pero oo na lang siya. Naging seryoso sila at tinanong ni Iroha kung gusto niya uling gawin ng service club. Pero hindi kasi siya ang presidente kaya wala siyang kapangyarihan. Inamin na ni Hachiman na wala na ang club. Pwede pa din naman siyang tumulong sa student council kahit wala siyang club. Balak niyang kunin si Hachiman sa student council. Kasama na din si Yukino at Yui. Kung wala na ang club, ito na ang pinakamagandang gawin nila.
Napaisip si Hachiman dahil mukhang okay din naman yon. Si Iroha na ang gumagawa ng palusot para mapanatili pa din yung relasyon nilang tatlo ni Yukino. Natuwa si Hachiman kasi napakabait ni Iroha. Sinabi ni Hachiman na pag-iisipan niya. Malapit na silang magsimula. Nandito na ang mga graduates. Nagpapakita sila ng mga letrato ng nangyari sa huling taon nila. Kainan na. Nagpapahinga sila ngayon. Natanong ni Yui kung may kahilingan na si Hachiman. Wala pang maisip si Hachiman. Kay Yui naman, halos lahat ay natupad na ni Hachiman. Gusto naman niyang maglakwatsa sila pero mas okay na gawin nila ito pagkatapos ng exam, sabi ni Hachiman. Meron pa siyang kahilingan. Inaya niyang sumayaw si Hachiman. Nahiya si Yui at sinabing joke lang. Pero tinanggap ito ni Hachiman. Pinagpapawisan si Hachiman kasi hindi siya marunong sumayaw. At natapos na ang sayaw. Sinabi ni Yui na yung sunod na hiling niya, yun na ang panghuli. Bumalik na sa sound booth si Hachiman at bababa si Iroha dahil siya ang magsasalita. Pinatugtog na niya ang huling musika. Si Hachiman at Yukino na lang ngayon ang nagkakausap. Sesenyas siya kapag tapos na kaya tinanong niya kung nakikita siya ni Hachiman. Kita naman siya ni Hachiman pero hindi siya nakikita ni Yukino. Nagbibiro lang siya at inaasar na naman niya si Hachiman. Sinabi ni Hachiman na malapit na matapos ang kanta. Muling sinabi ni Yukino na inaasahan niyang tutuperin ni Hachiman ang hiling ni Yui. Dito na nila tatapusin ito at natapos na ang prom. Nagdiriwang sila sa matagumpay na prom. Nabanggit ni Sensei na sayang kasi gusto din niya makasayaw si Hachiman. Nagulat si Hachiman kasi nakita pala siya ni Sensei. Dumating ng nanay ni Yukino at pinuri niya ang prom. Pinasalamatan ni Yukino ang nanay niya. Formal nilang pinasalamatan ng isa't isa. Patuloy ang pagpuri at paghanga ng nanay ni Yukino. Sumali si Haruno at ginamit ang pagkakataon para sabihin na ito ang gustong gawin ni Yukino sa career niya. Nagulat ang nanay nila. Gusto niya mismo marinig ito mula kay Yukino. Interesado si Yukino sa trabaho ng tatay nila. Gusto niyang sa hinaharap siya ang hahalili sa tatay niya. Pero hindi naman siya nagmamadali. Sa hinaharap pa naman yung iniisip ni Yukino. Tinanong ng nanay niya kung seryoso talaga si Yukino. Nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng silid. Talagang disidido na si Yukino. Kung seryoso siya, susuportahan siya ng nanay niya. Pero sinabihan din niya si Yukino na hindi niya kailangang magmadali. Dito'y umalis na ang nanay nila. Kinakausap sila ni Haruno ngayon at sinabi niyang mukhang okay naman ito sa nanay nila. Kaso hindi siya kontento. 20 taon siyang inihanda para humalili sa tatay nila. Kahit may kaunting paglago si Yukino, hindi pa din ito mapapantayan ang pinaghirapan niya. Kailangang mas matindi pa ang ipakita nila bago niya ibigay ang posisyon niya kay Yukino. Mahihirapan silang mapapayag siya. Sinabi niyang uuwi na siya pero may pahabol na tingin siya kay Hachiman. Wala silang masabi at alam ni Yukino na mukhang seryoso talaga ngayon ang ate niya. Sobrang di nadamdam talaga niya yung 20 taon na yon. Pinalakas ni Yui ang loob ni Yukino. Hindi naman sa haba ng panahon yan. Tulad yan ng relasyon nilang tatlo. Di pa katagalan, medyo weirdo pero the best. Kasalanan yun ng isa dyan kaya weirdo ang service club. Pero yun din ang dahilan kaya sobrang enjoy ng oras nila. Malungkot at minsan masakit pa. Pero yung mga masasayang panahon, sapat na yun at napunan yung mga negatibo. Kaya ito na yung tamang panahon para tapusin ito ayon kay Yukino. Pero ayaw ni Yui. Gusto niya itong magpatuloy. Napalingon sila ngayon kay Hachiman kasi nakasalalay na ngayon sa kanya kung itutuloy pa nila yung service club. Hindi alam ni Hachiman kung anong isasagot. Biglang dumating si Iroha dahil gusto niyang ipalinis itong silid sa kanila. Ginamit ni Hachiman ang pagkakataon na ito para umalis. Tumakbo si Hachiman dahil hindi niya alam kung gusto pa niya magpatuloy yung club. Pero hinabol siya ni Yukino. Lubos na nagpasalamat si Yukino sa tulong ni Hachiman at lahat ng nagawa niya para sa kanya hanggang ngayon. Pero okay na ang lahat ngayon. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makatayo siya sa sarili niyang mga paa simula ngayon. Nung may sasabihin si Yukino ay sinabi niyang okay na. Naiintindihan niya yung tungkol sa hiling ni Yui at umalis na siya pero pinigilan siya ni Yukino. Kahit nagpaparaya na itong si Yukino, hindi din niya maintindihan ang sarili niya. Hindi pa din niya mabitawan si Hachiman. Ayaw naman ni Hachiman na alisin ng biglaan ang kamay ni Yukino. Kaya marahan niya itong inalis. Saka nagpaalam. Saktong inaantay pala siya ni Haruno dahil alam niyang tatakbo si Hachiman. Tinanong niya kung bakit niya nasabi yung kanina, yung hindi siya kontento sa nagawa nila. Ang totoo nito'y wala naman talaga pakialam si Haruno kung sino ang hahalili sa tatay nila. Ang habol talaga niya dito ay gusto niyang masiyahan kahit ano pa man ang katapusan nilang tatlo. Saka mukhang kontento man ang nanay nila sa prom, ang katotohanan ay hindi pa ito sapat para mapapayag ang nanay nila. Alam na din ito ni Yukino. Wala talagang makukontento dun. Tinanong ni Hachiman kung bakit.
Dahil yung hiling ni Yukino ay kapalit lang ng tunay niyang kahilingan dahil hindi na niya ito makakamtan. Hindi na niya makukuha ang sarili niyang kasiyahan kaya hiniling na lang niya ang kasiyahan ng ibang tao. Pinilit nilang tanggapin na ito ang katapusan nila. Nag-isip sila ng napakaraming mga palusot at lanoko nila ang mga sarili nila. Alam ni Hachiman na totoo yung mga sinabi ni Haruno. Nagpalusot siya at gumamit ng mga salita para itago kung anong nararamdaman niya. Pinaalala ni Haruno yung sinabi niyang hindi malalasing si Hachiman dahil hindi niya kayang magpakatotoo. Kaya hindi niya makakamit ang tunay na hinahanap niya. Pinayuhan ni Haruno si Hachiman na tapusin niya ito ng maayos. Kung hindi ay kakainin siya ng pagsisisi habang buhay. Ganon din kasi ang ginawa niya. Lanoko niya ang sarili niya ng 20 taon. Ayaw niyang magaya sa kanya si Hachiman. Sabay tinanong niya si Hachiman kung meron ba talagang tunay. Biglang lumitaw si Sensei at pinagalitan si Hachiman dahil nasa labas siya habang suot ang indoor shoes niya. Pero biglang nag-aya si Sensei. Wala nang nagawa dito si Hachiman. Nandito sila Sensei sa batang cage para mag-unwind. Ang galing magbat ni Sensei. Pagkatapos ay nagkwento si Hachiman tungkol sa sinabi ni Haruno na codependency, pati yung hindi siya malalasing. Pero sabi ni Sensei na pananaw lang naman ni Haruno yon. Sa opinyon ni Sensei, hindi yun totoo. Papayag ba si Hachiman na ang relasyon nilang tatlo ay susumahin lang sa isang salita? Sumang-ayon si Hachiman. Hindi sapat ang salita para maihayag kung anong nararamdaman nila. Tingin ni Sensei ay nasa loob na ni Hachiman ang sagot. Hindi lang niya ito mahanap. Nagbigay ng halimbawa si Sensei. Sinulat niya ang mga naiisip niya kay Hachiman. Puro negatibo ang naiisip ni Sensei kay Hachiman. Pero pag pinagsama ito, makukuha niya ang pagmamahal ni Sensei. Tuwang-tuwa talaga si Sensei kay Hachiman at favorite talaga siya. Kung hindi niya masolusyonan ito ng isang salita, edi gumamit siya ng napakaraming salita. Kung di sapat ang salita, samahan niya ng aksyon. Hayaan niyang ang mga salita at aksyon ay magkonekta hanggang mabuo niya ang kasagutan niya. Sobrang napaisip si Hachiman. Sunod na araw ay nasa school si Hachiman dahil sinamahan lang niya si Komachi na magsukat ng uniforme. Saktong nandito din si Yui at inaantay siya. Naglibot sila dahil wala na silang ginagawa simula nang mawala ang club. Naging seryoso si Yui at tinanong si Hachiman kung okay lang sa kanya yun ngayon. Kung okay lang sa kanya na ganito silang tatlo. Kapag oo, sa kanya sasabihin ang tunay niyang hiling. Wala na silang magagawa sa pagtatapos ng club nila. Matatapos din naman ito dahil gagraduate din sila. Si Yukino din naman ayaw na itong ipagpatuloy. Kaya okay na kay Hachiman na nagtapos na ito. Sasabihin na dapat ni Yui ang hiling niya pero biglang nagsalita si Hachiman. Dahil meron siyang hindi matanggap. Kung ginawa lang ito ni Yukino dahil hindi na niya makukuha ang gusto niya, hindi niya ito matatanggap. Linoloko lang niya ang sarili niya. Hindi ito tunay. Kasalanan din niya kaya naging magulo ang lahat ng ito. Ayaw niyang mawala ang koneksyon niya kay Yukino. Pero tingin naman ni Yui na meron pa din naman silang koneksyon ni Yukino. Pwede silang magkasalubong, magkita sa mga event, mga handaan. Pero sa katulad niyang loner, malabo. Kapag nawala ang koneksyon niya ngayon kay Yukino, siguradong magkakalayo na sila. Pero hindi ito malalaman ni Yukino kung hindi niya ito sasabihin sa kanya ika ni Yui. Eh ano kung hindi niya maiintindihan kapag sinabi mo sa kanya? Mas lalong niyang hindi maiintindihan kung hindi mo sasabihin sa kanya. Siguradong gagawin naman ni Yukino ang lahat para maintindihan siya. Ang kahilingan ni Yui ay gusto niyang makuha ang lahat. Kaya gusto pa din niyang makasama si Yukino tuwing hapon. Gusto niyang kumpleto pa din silang tatlo. Kaya dapat sabihin ni Hachiman yung nararamdaman niya kay Yukino. Hindi na sinabi ni Yui yung isa pa niyang hiling. Kailangan ni Hachiman ng matinding preparasyon para dito. Pero tingin ni Yui na kailangan lang naman niyang sabihin ang isang salita. Ayaw ito ni Hachiman dahil tingin niya hindi sapat ang isang salita para ihayag ang nararamdaman niya. Humingi si Hachiman ng tawad. Darating din ang araw na mas maayos niyang maipaparating ang nararamdaman niya sa ibang tao. Pero hindi na kailangang maghintay ni Yui. Hindi naman siya nag-aantay ika ni Yui. Dito'y umalis na sila. Pagdating sa bahay ni Yui ay nagpaalam sila sa isa't isa. Hindi tumulo ang luha niya dahil tingin niya nailabas na niya ang lahat ng luha niya. Lumapit si Sable at hindi na napigilan ni Yui. Sinabi din ni Yui gumama na huwag niyang pigilan ang luha niya. Ito ang unang beses sa buhay nila na naranasan nila ang pagmamahal. Sunod na araw, pinatawag sa student council yung grupo ni Hachiman dahil matutuloy yung prom na Psycho Project. Gusto niyang malaman kung sino ang may pakanan nito. Galit na si Iroha kaya umamin si Segami na napuwersa lang silang gawin ito. Pekeng prom lang kasi dapat ito. Sinabi ni Zaimokuza na si Hachiman ang tanungin niya. Kaso busy ngayon si Hachiman ika ni Iroha. Nandito siya ngayon sa office at kaharap na naman niya ang nanay ni Yukino. Inis na inis si Iroha at tinawag niyang matanda ang nanay ni Yukino dahil gumagawa na naman ng gulo. Naiinis din siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit naman ito ginagawa ni Hachiman.
Hindi maintindihan ng nanay ni Yukino kung bakit biglang matutuloy ito. Siguradong magagalit ang mga magulang nito, pero hindi nakikipagnegosasyon si Hachiman. Sinasabihan lang niya sila bilang formalidad dahil buo na ang desisyon niyang ituloy ito. Pero para saan? Kahit si Yukino ay hindi ito maintindihan. Ito'y dahil may mga taong hindi kontento sa huling prom. Pinatutungkulan niya si Haruno. Lagi na lang siya minamanipula ni Haruno kaya oras naman ngayon para siya ang manipulahin niya. Sinabi lang ni Haruno na mukhang kontento naman si Yukino at ang nanay nila kaya hindi siya magrereklamo. Pero sinabi ni Hachiman kahit siya ay hindi kontento kasi tingin niya ay mas maganda yung prom niya. Sumakit ang ulo ni Sensei at pati ang nanay ni Yukino. Kahit mabigo ito ay mas importante sa kanyang walang siyang pagsisisihan. Natawa si Haruno dahil naalala niya yung usapan nila ni Hachiman. Ginagawa ito ngayon ni Hachiman dahil lang doon. Saka hindi naman nila gagamitin ang pangalan ng student council kaya okay lang ito. Pero kinontra agad siya ni Haruno. Pinaalala niya na kaya nila dinurog itong peking prom nila ay para mapatahimik ang mga magulang na nagrereklamo. Kapag nagpatuloy ito, siguradong tatadterin sila ng reklamo. Ayaw ng pamilya nila ang ganitong gulo dahil mga botante din ang mga magulang. Maapektuhan sila dito lalo na't nasa politika ang tatay nila. Isa pa'y ginawa ni Yukino ang lahat ng makakaya niya sa unang prom at kinilala siya ng nanay niya. Sa ginagawa ni Hachiman, parang sinira na niya lahat ng pinaghirapan ni Yukino. Naiintindihan ni Hachiman ang bunga ng aksyon niya kaya balak niyang panagutan din yung sa pamilya nila. Diretsahang tinanong ng nanay ni Yukino kung kakayanin ito ni Hachiman. Kahit si Yukino, alam na mabibigo ito. Wala na silang budget. Dahil hindi ito hawak ng student council, wala na silang mapagkukunan ng pera. Wala na silang oras at kailangan nila ng tauhan. Dahil mas malaking event pa ito, mas malaki ang tsansang magkakaproblema sa pasaway ng mga estudyante na ikinakatakot ng mga magulang. Imposible ito para sa kanya pero meron siyang kilala na kayang-kaya ito. Siya ang anak niyo. Sagot ni Hachiman. Nagalit si Yukino pero hinamon niya ang nanay ni Yukino at tinanong kung wala siyang tiwala sa anak niya. Gumagawa na ngayon ng paraan si Hachiman para mapatunayan ni Yukino ang sarili niya sa nanay niya. At mukhang naintindihan na ng nanay niya ang pakay ni Hachiman. Kaya hindi na ito kokontrahin ng nanay niya. Ang importante ay hindi ito event ng student council kaya hindi ito pwedeng pakialaman ng Parents-Teacher Association. Pero bilang nanay, okay lang ba sa kanya ito? Syempre hindi. Nakatakdang mabigo itong prom na ito sa simula pa lang. Kaya tinanong ng nanay ni Yukino kung anong desisyon ni Yukino bilang namamahala ng prom na ito. Sa loob-loob ni Hachiman, alam na niya ang sagot ni Yukino. Dahil hindi nagpapatalo si Yukino. Umoo si Yukino. Sa simula pa lang, kay Yukino na siya nakikipagnegosasyon. Sinabi ni Hachiman na malaki ang tsansang mabigo ito. Walang pondo, oras at iba pa. Alam ni Yukino na sinasabi lang ito ni Hachiman para lalo siyang ma-challenge. Oo kaya kumagat ka na please sa pain ko. Alam niyang imposible ito pero nakikiusap siya na iligtas siya ni Yukino. Oo naman. Ayaw na ayaw pa naman niya ang natatalo. Nasabi na niya ang gusto niyang sabihin bilang nanay. Kaya pangatawanan na niya ito hanggang dulo. Nung pauwi sila ay hinabol ni Hachiman si Yukino. Bakit niya ba ginawa yun? Yun na lang kasi ang naiisip niyang paraan para mapanatili ang koneksyon niya sa kanya dahil wala na ang club. Pero paano yung pangako niya na tutuperin niya ang hiling ni Yui? Parte ito ng hiling niya dahil sinabi niyang gusto pera niyang makasama si Yukino tuwing hapon. Gusto niya ikumpleto pa din sila, pero magkikita pa din naman sila. Kinontra agad siya ni Hachiman dahil imposible yon. Pareho silang hirap makisama sa tao. Hindi nila mapapanatili ang relasyon nila. Siguradong magkakalayo na sila nito. Pero mapilit si Yukino at sinabi niyang kakayanin niya ito. Imposible yon dahil pareho silang hindi marunong makipagkomunikasyon sa ibang tao. At lagi nilang pinalala ang sitwasyon. Pag naputol ang koneksyon nila ngayon, siguradong lalo pa silang magkakalayo. Kaya pilit na inabot ni Hachiman si Yukino. Dahil pakiramdam niya, kapag bumitaw siya ngayon, tuluyan na siyang mawawala. Alam niyang sobrang nakakahiya ang sinasabi niya ngayon at gusto na niyang mamatay sa kahihiyan. Sinabi niya na gusto niyang panagutan ng mga pagkakamali niya pero hindi niya ito ginagawa dahil lang sa obligasyon. Ito talaga ang kagustuhan niya. Alam niyang hindi siya ang hinihiling niya pero gusto niyang manatili sa buhay niya. Gusto niyang payagan siya ni Yukino na guluhin ang buhay niya. Hindi maintindihan ni Yukino. Anong guluhin? Kasi sigurado papasok din naman sila ng university, magtatrabaho din at magkakaroon ng magandang buhay. Pero habang nangyayari yon, kailangan din naman nilang mag-relax. Kaya kahit papano ay guguluhin niya ang buhay niya. Kung yun ang ibig sabihin niya, ngayon pa lang ay magulo na ang buhay niya. Nung nagkakilala sila, nagkasama at nagkalayo, dun pa lang ay magulo na ang buhay niya. Sa simula pa lang ay magulo na si Hachiman, pero ganun din naman siya. Wala man siyang asset, maibibigay naman niya ang oras niya, ang emosyon niya, ang kanyang hinaharap at ang buhay niya. Ibibigay niya ang kahit ano kay Yukino kaya nakikiusap siya na hayaang makapasok sa buhay niya. Nagdadalawang isip si Yukino kasi tingin
niya ay wala naman siyang hinaharap di tulad ni Hachiman pero ganun din naman ang tingin ni Hachiman sa sarili niya. Ano bang pinagsasabi niyang mga walang kwenta, di ba dapat may sinasabi na siyang salita ngayon sa kanya? Pero ayaw itong sabihin ni Hachiman. Dahil sa pananaw niya, hindi sapat ang isang salita para ihayag ang nararamdaman niya. Sinabi ni Yukino na mahirap siyang pakisamahan. Siguradong lagi siyang makakaabala sa kanya. Matigas ang ulo niya at hindi kaakit-akit. Okay lang ito kay Hachiman. Alam niya, hindi ba pwedeng i-deny man lang niya yon? Lalo lang siyang magiging walang kwenta dahil aasa siya lalo kay Hachiman. Okay lang ang lahat ng iyon. Kahit nakakapagod na siya at maging pabigat. Parte yon ng magandang katangian niya ayon kay Hachiman. Bilang kapalit na guguluhin niya ang buhay niya, ibibigay niya ang buhay niya kay Yukino. Siya na ang bahala kung anong gagawin niya dito. Hindi naman siya nagmamadali at hindi niya agad kailangang magbigay ng kasagutan. Pero ibibigay na agad niya ang sagot niya. Hayaan mong kunin ko ang buhay mo. Kakaiba yung sinabi niya pero hindi din kasi alam ni Yukino ang sasabihin niya. Sunod na araw ay nagpunta siya sa club room. Pareho sila ni Yukino nandito. Kailangan kasi nilang asikasuhin yung prom. Kulang sila sa pondo at tao. Naisip nilang humingi ng tulong sa mga classmates nila. Yung pwede nilang abalahin kaya naisip nila si Yui. Hindi alam ni Hachiman kung paano tatanungin si Yui kaya si Yukino na ang bahala. Siya na din ang magsasabi kung anong nangyari sa kanila. Hahanap din si Hachiman ng mga pwede niyang abalahin. Pinag-uusapan nila yung lokasyon ng event. Habang pinag-uusapan nila ito ay nabighani si Hachiman kay Yukino. Nauwi ito sa pag-aya na puntahan mismo yung lokasyon kasi wala naman silang pasok bukas. Napansin ni Hachiman yung hairstyle niya at tingin niya ay ganito si Yukino kapag walang pasok. Pero sinabi ni Yukino na hindi ganito ang hairstyle niya kapag walang pasok. Bali para kay Hachiman talaga ito. Iba din yung hairstyle niya nung unang beses silang nag-date. Sa loob-loob ni Hachiman ay hindi niya matiis ang kakyutan ni Yukino. Kaya nagbigay siya ng papuri sa buhok ni Yukino. Kaya nag-blush si Yukino. Nung umiinom ng milk tea ay naisipan ni Hachiman na picturean yung kanya. Nainggit si Yukino kasi nainom na niya yung kanya. Kaya pinahiram na lang ni Hachiman yung kanya. Kumapit agad siya kay Hachiman para magpicture. Kaso hindi komportable si Hachiman kasi unang beses niya itong naranasan. Nakita niya yung picture niya at hindi ito okay kaya gusto niyang ulitin. Na-conscious na din si Yukino dahil dito. Pero natawa na lang si Yukino kasi ganun pa din ang mata ni Hachiman. Parang patay na isda. Habang may kasal ay sinabi ni Yukino na dito niya gustong gawin. Nagulat naman si Hachiman kasi sobrang nagmamadali sila. Hindi alam ni Yukino kung anong sinasabi ni Hachiman. Napagtanto niya ang ibig sabihin ni Hachiman at linino na ang tinutukoy niya ay kung saan gagawin yung prom. Sa gilid ng dagat. Advance masyado mag-isip si Hachiman pero sang-ayon siya na magandang lugar ito para sa prom. Pasok na pasok ito sa gusto nila. Nandito na ngayon ang Gamers Club at dumating pa sila Iroha at ang Student Council. Nagulat si Iroha sa nakikita niya. Nagulat ang Gamers Club dahil nakita na nila yung tunay na Iroha tapos ngayon ang bait niya bigla. Naiintindihan na nila yung sinabi ni Hachiman na nakaka-addict yung ugali ni Iroha. Nandito na din si Saika. Nakiusap si Hachiman kung pwede din niyang gamitin ang buong tennis club. Dumating din ang grupo ni Hayato pero linino ni Yumiko na hindi sila pumunta dahil kay Hachiman. Nandito din si Saki. Si Yui na lang ang inaantay nila. May paparating. At nandito na si Yui. Bumati siya ng yaalo tulad ng nakaugalian. Todo na agad ang paghahanda nila. Sagad na din si Yukino. Kulang pa sila sa materyales ayon kay Zai Mokuza at napansin na din ni Hachiman na pagod na si Yukino. Kaya balak niyang mag-break muna. Tumulong si Iroha sa pagkumbinsi kay Yukino. Gusto lang magpabili ni Yukino pero ayaw ni Hachiman. Gusto niyang mag-sauna kasi sila. Ito'y para ma-relax sila dahil sobrang pagod sila. Hindi na nakapalag si Yukino kaya nandito sila sa sauna ngayon. Biglang tinanong ni Tobe kung nagde-date si Hachiman at Yukino. Hindi naniniwala si Zai Mokuza pero sinabi ni Hayato na wag na siyang tanungin. Kahit si Saika ay alam kaya napag-usapan na nila na wag na lang tanungin si Hachiman. Nahihiya si Hachiman kasi alam na pala nila. Pagkatapos ni Hachiman ay tapos na din yung mga girls sa sauna at nag-aantay. Nag-aya na sila Iroha. Inalok ni Hachiman ang kamay niya pero ayaw ni Yukino kasi kaya naman niyang tumayo mag-isa. Pero ganun pa man, gusto pa din niya tulungan siya. Tinanggap din ito ni Yukino. Naghahanda na sila sa araw ng prom. Dumating si Kamachi sa prom. Pinakilala ni Yui si Kamachi kay Iroha. Formal silang nagpakilala sa isa't isa. Hinanap agad ni Kamachi kung nasaan ang kuya niya. Kaso hindi sila pwedeng abalahin. Pwede silang abalahin ika ni Iroha. Hindi naman kasi sila magtatagal. Paglipas ng 3 taon, makakainom na si Yui. Pwedeng magpanggap si Yui na lasing siya at may nangyari. Dahil mahilig naman si Hachiman na panagutan ng mga bagay, hayaan niyang panagutan ni Hachiman ang responsibilidad niya kay Yui. Pero hindi kasi ganun
gumanon si Yui, sabi niya. Wala namang batas na nagsasabing bawal magkagusto sa taong may girlfriend, diba? Wala nga naman. Pero iniisip ni Yui na mukhang ganon din ang sitwasyon ni Iroha. Dinenay ito ni Iroha. Nag-aantay lang siya ng pagkakataon para makuha si Hayato. Pinagagaan lang ni Iroha ang loob ni Yui. Pero may napansing mali si Komachi. Bakit 3 taon pa bago maging legal uminom 2 taon lang pwede nang uminom si Yui? Nahuli ni Komachi si Iroha na ang tinutukoy ni Iroha kanina ay ang sarili niya. Nagalit si Iroha at tinawag siyang babaeng kanin. Linalagay na agad ni Iroha si Komachi sa lugar niya. Tinanong niya kung pwede niyang tawaging ate si Iroha. Ayaw ni Iroha pero binanggit ni Komachi na kulang pa si Iroha para sa kuya niya. Nagpapanggap si Iroha na hindi alam ang sinasabi ni Komachi. Natuwa si Yui at gumaan na ang loob niya. Nagsidatingan na ang mga tao. Kinausap si Yukino ng nanay niya. Siguradong pagkatapos nito ay tatadteren sila ng reklamo ng mga magulang. Binolehan siya ng nanay niya na hindi siya kakampihan sa reklamo ng mga magulang. Sinabi ni Yukino na siya na ang bahala at aakuin niya ang responsibilidad. Ipakita niya kung gaano siya kagaling. Sinabihan din si Hachiman ng nanay ni Yukino na bantayan si Yukino. Sinabihin din ni Haruno si Hachiman na maghanda na sa panghihimasok sa pamilya nila. Nagsimula na ang prom. Pero patong-patong ang problema nila. Nagkausap sila Hachiman at Yui. Balita ni Yui na hirap si Iroha sa ngayon. Binalita ni Hachiman na kinakapos sila sa pagkain. Sinabi ni Yui na meron pa sila sa likod kaya nakiusap si Hachiman sa kanya. Si Zai Mokuza ay lumabas para bumili pa ng dagdag na pagkain. Natuwa si Yui kasi normal na ito sa kanila. May sasabihin sana si Yui pero hindi na niya tinuloy. Nag-cheer siya para kay Hachiman. At natapos na ang prom. Pinuri ni Sensei sila Hachiman. Nag-aalala si Sensei nung una dahil sa ginawa ni Hachiman pero maganda naman ang kinalabasan. Mukhang ito ang paraan ni Hachiman sa pag-e-enjoy ng kabataan niya. Naalala mo ba, may nagsabi na ang kabataan ay puno ng kasinungalingan at kasamaan. Kaya lahat ng nag-e-enjoy nito ay dapat mamatay. Nahiya si Hachiman dahil naalala niya yung essay niya noon. Ang laki na ng pinagbago ni Hachiman. Pero may nakakalimutan pa siya. Inalok ni Sensei si Hachiman na sumayaw. Kaso hindi siya marunong sumayaw. Okay lang yun. Sumayaw na sila ngayon. Pero napakan ni Sensei ang paa ni Hachiman. Biglang tinanong ni Sensei kung nahanap na niya yung tunay. Hindi alam ni Hachiman kung nahanap na niya yung tunay. Pakikiramay, palagay ang loob, respeto, pagkainggit. Lahat ng iyon ay nararamdaman mo para sa isang babae. Kaya hindi talaga sapat ang mahal lang para mailarawan ang nararamdaman niya. Kaya ayaw nilang nalalayo sa isa't isa. Kapag may distansya sa kanila, sadyang lumalapit sila sa isa't isa. Tingin ni Sensei, ito na yung tunay na hinahanap ni Hachiman. Pero hindi pa din sigurado si Hachiman. Siya talaga ang paborito ni Sensei. Inalok ni Sensei ang kamay niya kay Hachiman pero hindi ito tinanggap ni Hachiman. Tumayo siya at tinamayan si Sensei bilang kapantay. Nagpasalamat siya kay Sensei sa pag-aalaga sa kanya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Pagkatapos ng event ay marami pa silang kailangan gawin. Kailangan muna nilang maglinis at maraming pinapagawa pa si Yukino kay Hachiman. Pagkatapos ay gusto niyang pumunta sa parking lot si Hachiman para sabihan yung mga hindi pa umuuwi, at meron pang panghuli. Bumwelo si Yukino. I love you, Hachiman. Nagulat si Yukino sa nasabi niya at umalis. Pinuproblema ni Hachiman ngayon na kailangan din niyang sabihin yon kay Yukino, pero sobrang kaibig-ibig talaga yung ugali niyang iyon. Third year na sila ngayon at naging classmate niya si Abina at Hayato. Pagkatapos ng joint prom nila, baon sila sa utang kaya ito ang inaasikaso ni Yukino. Sinabi din ni Yukino na gusto ng nanay niya na pumunta si Hachiman sa bahay nila para sa hapunan bukas. Gustong-gusto siya ng nanay niya. Ayaw sana ni Hachiman pero hindi nila pwedeng tanggihan yon. Magpapalusot sana si Hachiman kaso alam na alam ni Yukino ang schedule niya. Hindi niya makakasama si Komachi bukas. Ganon din si Saika dahil sa tennis niya. Pwede din niyang tanggihan si Zai Mokuza kung sakali. Hindi naman sila magkaibigan ni Hayato, kaya wala siyang lusot. Biglang pumasok si Komachi dahil gusto niyang sumali sa club. Kaso wala na ang service club. Pansamantala lang nilang ginagamit yung silid na ito. Pero biglang dumating si Iroha para sabihing aprobado na ang service club at si Komachi na ang presidente. Sila ang mga miyembro. Planado nila Iroha at Komachi ito. Wala na silang nagawa at siguradong meron na silang aktibidad. Biglang dumating si Yui.
Medyo awkward sila ni Hachiman. Pero sinabi niya ang request niya. Yung lalaking gusto niya ay may girlfriend na. Kaso yung girlfriend niya ay kaibigan din niya. Pero gusto niyang maging kaibigan sila habang buhay. Humihingi siya ng tulong. Nagulat si Hachiman. Papakinggan niya ang request ni Yui. Kaso magiging matagal ito. Siguradong tatagal ito habang buhay. At tulad ng inaasahan ni Hachiman, may mali sa romantic comedy niya. At dito nagtatapos ang My Teen Romantic Comedy Snafu. Please like and subscribe mga kapatid.